Yan si Dads, anak ng pusa na aming natagpuan sa kalsada ng Marawi City noon. Nung ito yung anak nung natagpuan namin. Pero yung si Snow ay ganito rin siya kalaki nung napulot namin sa Marawi City. So, ilang buwan, ito na, nagkaroon na siya ng anak. Ang pinapakain namin sa kanya ay isda. Yan o, isda. Ganyan, hinahaluan namin siya ng kalabasa para maging malinaw din ang kanilang paningin. So, ito yung pinapakain namin sa mga pusa namin. Yan si Snow, yung sinasabi ko kanina, na nakuha namin siya sa Marawi City noon. Ngayon ay yan na, may anak na siya. Yan yung anak niya. Ayan o, ganito kaliit si Snow, yung nanay niya nung nakuha namin siya. Yan o, pinapakain namin siya ng ito ay si Snow. Ito yung kanyang anak. Nung napulot namin siya sa Marawi City, itong si Snow ay ganito siya kalaki. Ngayon, ilang buwan na siya sa amin, ito na ngayon, may anak na siya. So, inalagaan namin sila na talagang parang yung mga klase na mga pusa na mga mamahalin. So, yan. May anak na siya. Actually, dalawa itong anak ni Snow. Dalawa ang anak nito. Ito, tapos yung isa, namatay nung nakaraang linggo. Dahil hindi pa sila kumakain katulad nito, ito naman si Snow, ayaw niyang padidihin yung mga anak niya. Kaya tuloy, namatay yung isa. Ito, kung hindi pa namin pinakain ito, bihira lang din pinapasusunong ito nung nanay. So, anong dahilan? Bakit tayo ay nag-aalaga ng pusa? Ang sabi ng mga pantas, ang mga hayop na inaalagaan ng mga tao ay humihingi o humihiling din sila sa Panginoon na ang tawag dyan, yung i-bless ng Panginoon ang mga taong nag-aalaga ng mga hayop. Hindi lang natin alam kung paano ito sila nananalangin sa Panginoon. Ipinapanalangin nila yung kanilang mga amo na sana ay dagdagan pa ng Panginoon ang kanilang mga blessings. Wala talaga itong nanay oh. Inaagawan pa yung anak. Tapos na yan, Snow. Kaya marapat na alagaan natin ang mga hayop. Lalo na kung ito ay hindi haram sa mga Muslim. Tulad nitong pusa. Ang ibig sabihin ng haram ay ipinagbawal. Sapagkat kapag ito ay sagi na hawakan ng mga Muslim, ay magkakaroon sila ng kasalanan. Sapagkat ang ibang mga hayop ay hindi malinis, katulad ng baboy, katulad ng aso, although sinasabi na ang aso daw ay the man's best friend. Pinakamatalik na kaibigan ng tao ay aso. Ito namang pusa, kahit walang silbi ito, siguro marahil ang iba ay may silbi din, katulad halimbawa ng mga matatapang na mga pusa, nanghuhuli ng mga daga sa mga bahay. Lalo na yung mga daga na tawag dyan, yung naninira, kumakain ng mga itinatabing pagkain sa bahay, tapos kakainin nila. So yun, ang mga pusa ay isa sa mga silbi nila ay pinapatay nila yung mga daga. Alam natin sa turo ng Islam, ang mga daga ay isa sa kasangkapan ni Satanas
na akayin ang mga Muslim sa pagkakasala. Isno, pakainin mo naman yung anak mo. Yung anak niya, hindi na nakakakain. Tapos hindi pa pinapadidi. Ano ba naman yan, Isno? Itong si Isno na sinasabi ko, katulad kanina na nabanggit ko na, ito ay napulot namin sa Marawi City. Na ganyan pa siya kaliit, oh. Nadaanan namin siya sa isang kalsada. Tapos, tinanong namin yung isang mama, Kuya, sa inyo ba itong pusa? Sabi naman niya doon sa anak ko, ay hindi po. Sabi naman ng anak ko, pwede bang akin na lang? So ayan, ito si Isno, kinuha ng anak ko, dinala sa bahay. Kaya ito na siya, malaki na siya. Ayaw niyang padidihin yung anak niya, oh. Hindi pa niya pinakain. Dapat sana yung anak pinakain ko dyan, eh. Ayun, oh, inagawan niya, oh. So, kunwari lang na tapos na si Dads. Si Dads ang pangalan. Kunwari tapos na, oh, naglilinis na siya ng mukha, ng bunganga. Kasi tapos na nga daw siya kumain. Ito si Isno ay patuloy pa rin kumakain. Tapos ayaw pang magpadidi. Kawawa yung anak niya, oh. Nung isang anak niya namatay dahil hindi niya pinapadidi. Ito, kung hindi pa sana kumain ngayong araw, ay malamang na magkakasakit ito, ay maaaring mamatay din siya. Katulad nung kapatid niya ng isang araw na namatay na. Samantala ang ina nila, si Snow, ay tingnan mo naman, oh, tingnan mo naman yung katawan niya, oh. Grabe sa lamon si Snow. Ito naman ay tingnan mo naman ang mata ni ano, si Oreo. Ay hindi si Oreo. Si Mikasi. Yan si Mikasi, nagkaroon sila ng sakit. Actually, 5 ito sila. Yung 3 ay namatay dahil dito sa sakit nila. Nagkasakit sila, yung sakit nila ay ito. Kinakati isa dito. Tapos nung nakaraang buwan, dinala ng asawa ko sa veterinary. Kaya ito, medyo okay na sila ngayon. Kakain ka, Mika? Si Mika, Mikasi. Ayan na si Mikasi, oh. Oh. Ito naman si Oreo. Ito si Oreo, hindi pa masyadong nakaka-recover. Ayan. Si Oreo. Ayan, oh. Ayan, oh. Tingnan mo naman, oh. Pero pagka naka-recover ito sila, ang gaganda nila, oh. Pag natanggal yung kanilang mga sakit. Mikasi! Hala, si Mikasi. Mikasi. Ito, pakainin natin sila. Mika, Oreo, eto na. Ayan, sige, doon ka sa isa. Yan. Yan. Biro na nga, 2, oh. Yan. Ito si Oreo. Ito si Mika. Snow, diyan ka na naman. Tapos ka na. Gusto pang kumain is Snow. Yan, oh, si Snow. Ito si Oreo. Ito si Mika. Mikasi. Yan, si Mikasi. Beautiful Mika. Ay, saka na lang. Tapos ka na. Mamaya na sa'yo. Ayan. Gusto pang kumain ni Snow. Gusto niyang agawan itong dalawa. Ito sila nagkaganito dahil sa karne ng manok.
pinakain sila nung anak ko ng karni ng manok. Kaya yan tuloy ang naging resulta. Kaya sila nagkasakit ng ganyan. Sige, ubusin nyo. Ubusin mo, Oreo. Sa'yo din, Mika. Mika, sige, ubos. Si Oreo, sige. Damihan ng kain, Oreo. Ayun, no? Kung hindi sana sila nakakain ng karni ng manok. Hindi sila bagay sa manok eh. Ayan. Yan sila. Kakapal ng ano nila, buhok. Si Snow from the land of the Maranao. From Lanao del Sur. Si Snow. Pati si Snow, nagkaroon din ng kati sa muka. Pero malakas ang resistensya ni Snow eh. Sige, pakainin muna natin ang mga magaganda at mapuputing mga pusa. So, balitaan ko na lang kayo kung ano na ang magiging improvement ng dalawa na to. Kasi, yun na nga, oh, meron silang, ay, hindi yan. Yan, oh, meron silang kati sa katawan. Ayan, oh, yan. Gumaspang yung kanilang, huwag ka muna dyan! Kumain ka na. Ito si Snow, kumain na to kanina eh. Oh. Kumain na to, inagawan pa niya yung anak niya. Tapos gusto pa niyang makisalo dito. Sige na, oh, tapusin mo na, Mika. Sige na. Si Mika. Pag maayos na ang kanilang kalagayan ay babalitaan ko kayo. At kung lumaki na ito sila, babalita ko rin sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.